Ang nakakapagtaka nito, bakit natatagasan pa ng shock? Wala naman chicks na inaangkas. Oh no! Yoho, what's up mga karit? At mayroon pa tayo last hirit natin. Ayun ko kung may dadating pa. So ngayon naman ay maglalagay tayo ng TTGR shock dito sa Mio Sport, Mio i125 at kasi tagas na yan, no? Kung mapapansin nyo, tagas na. So ito, ang nakakapagtaka nito, bakit natatagasan pa ng shock? Wala naman chicks na inaangkas. Yun lang. Magkano, boss? Ito, yan. So, ito 300 mm. Medyo lowered na konti yan dyan. Konti lang, konti. Same yan? Hindi semi. 300 to eh. Ang semi ito, ano? 298. Okay, so baklasin na natin at palitan na natin yan. So yan na mga karit, ito ang mahirap talaga sa M3. Pag nagpapalit ng shock, kailangan pangulin mo nga yung mga flarings, iangat ang tangke para madukot natin yung tornilyo dito, kasi yung tornilyo niyan dito tago eh. Unlike nun sa iba, pwede mong dukutin sa ilalim or pwede dito. So ito mahirap yan, mahirap tanggalin. Kaya yan ang next natin, dukutin na natin yung tornilyo. So 14 na range mga kabit ang gamitin nyo. Okay. Tapos baklasin natin yung baba. Yan. Dose ito mga kadoy, itong baba. Pwede na natin hugutin. Wait lang, saan basahan mo? Panasan mo muna itong baba. Ano? Kulang pa sa hugas. Ano yung kulaw doon? Loob. Lumawa. So TTGR na 300 mm yung papalit natin. Yes, done. No. Silipin mo. No. Okay. Tama. Okay. So, dukutin nyo na lang dito mga karit. Saglit na.
Akin na yung screw. Akin na yung nut. Okay. So yan, kapain nyo na lang mga kaduit yung nut dito. Pwede naman kapain ng kamay kasi mahirap siyang anuhin. Mahirap siyang, dapat pala ang nilagay nating washer dyan ano, maliit lang. Huwag masyadong pakahigpitan kasi kaya tumagas yan, mahigpit yung masyado yung taas. Okay, linisan mo na. So okay na mga kabit, naikabit na natin. So ang check upin ko naman itong kanyang, ano bang nangyayari, busina at saka ilaw. Walang puti yung headlight o yung mini driving. Check natin yung mini driving niya. Sige nga, testingin mo nga muna. Kabila. Parang yung kay Ayan niya na. Ganyan din yung kay Ayan. So double check natin. Wala yung dilaw. So yan mga kabit, nakita ko na yung salarin. Yung isang wire niya dito nakatanggal. Tanggal siya. Siguro na higit ng manibela hanggang sa natanggal siya ng ano, unti-unti. Kaya yan. Subukan natin kung mayroon na yung kulay dilaw niya. Ayun. So yun lang. Simple arithmetic lang. Oh. So natanggal lang yung isang ano dito mga kabit, isang duktong. Siguro yung kabit nito medyo nahihitak siya pagka lumiliko. Itong kabit ng kanyang wire dito na pag lumiliko, minsan kasi pag hindi nag-testing sa during installation, pag lumigo ka sa kanan o lumigo ka sa kaliwa, nahahatak yun kaya nangyayari, napuputol siya sa pagkakaduktong. Oh, yan, okay na. Okay na, tapos na tayo. Sa uli na lang natin yan, ganyan lang kasimple. Hindi ko pa ginagamit yung aking mahiwagang test light. Nakita ko na yung salarin. Pero, etong busina nito, gusto niya mas malakas. Pag nakapagbigan yan. Oh. Mahina? Oh, paus. So, lalagyan natin ng ano to. Ang the best kasi sa mga ganitong busina, yung double busina na ganito. Ang positive at negative nyo ay direct sa battery. Yung 30 ng relay at saka yung negative ng relay, negative ng busina, direct ka sa battery para mas malakas talaga siya. And then, pansin ko, yung ginamit na wire, pag ganito kasi kaliit na wire ang gagamitin nyo, ano to, may epekto din sa busina to. Yung ganito kaliit, kailangan talaga yung medyo mataba-taba ng kaunti. Since nandyan ay susubukan ko na lang na maglagay ng additional wire ng negative doon sa battery direkta dyan para mas maganda. Okay, subukan muna natin. So yan na mga katuwid, nalagyan na natin ng negative yung busina niya, direkta dito sa kanyang negative yan. So nag-excess ako ng wire kasi hinahanap ko yung relay ng kanyang mini driving. Hindi kasi ako nag-install ng mga accessory nito eh. Hinahanap ko, walang relay, hindi sila naglagay ng relay, which is okay din naman kahit hindi lagyan. Yun nga lang, siyempre iba pa rin pag may relay. Mas maganda siyempre ang buga ng mini driving pagka may relay, kahit isa man lang sana. So wala, hindi nila nilagyan. Pinag-iisipan ko ngayon kung lalagyan ko. So yung busina niya okay naman medyo may sabit pa rin ng konti kasi yung wire na ginamit sa kanya ang pipino maliit, dapat ganito kalalaki ang wire pagdating sa busina. Yan. Tapos yung magandang klase, yung medyo matigas. Yan, katulad nitong ginagamit ko na to. Since gabi na at hindi natin kakayaning i-repair lahat yan. At pagod na rin tayo, marami pa naman pagkakataon dahil nandito lang naman si Atan. I-repair ko na lang muna yung kaya kong gawin para matapos na to. So napailaw na natin yung kanyang mini driving. Yan. Kanina wala yung low. Ba't walang dilaw yan? Yun nga.
nawala yung dilaw. Nilipat mo. Tapos pinalipat ito. Nilipat nila na yung diba yung parang ano sa busina. Oo. Sa busina, yun yung ginawa sa dilaw. Ayan. Kaya pala wala nang dilaw yan. Parang yung yellowish at puti na lang. Okay. So ito na mga kadit. Nakatapos na rin tayo sa haba ng sa haba ng buhay. Sa haba ng oras na ginugol natin dito sa MIUI 125 na to. Nilagyan natin ng relay para mas maganda. Kaya yun. Hindi ko na pinakita kasi marami naman tayong video na kung paano maglagay ng relay sa mini driving light. Ayan. Sige nga. Testing muna natin para matapos na tayo. Relay. Okay. Low. Yung dilaw niya ay napundi na. Yellowish na natira tsaka white. Okay. Pusi na. Yun. Dinirekta natin yung mga negative niya sa battery at saka yung positive sa battery. Yung 30. Ayan. Okay. So yun lang. Isa pa. Isang hirit. Yung ilaw. Low, high. Oh, napakaganda ng buga. Hindi na yung kukurap kasi may sarili ng relay. At hindi na siya nakakonekta lang sa harness ng ating motor. At saka hindi na mahirapan yung charging ng motor natin dahil may sarili na siyang relay. Thank you. God bless. Shout out po sa inyo.